Pagpalang araw kaibigan. Tanghalian time, bigay ng Panginoong Diyos. Ay sa Mateo 6:9, sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, in verse 11, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw na ito. Kaya Diyos po naglalahan ng pagkain sa lahat ng tao sa buong mundo. Ito po, lahat galing sa Diyos yan. Na gumawa ng langit at lupa. O, kain tayo. Na people power dyan Meron sa po akong ulam. reaction Ito na giniling the possible rate sa mga na merong itlog, magkabaya. patatas at siling pula, yung bell pepper. Masarap yun. Mga Duterte sa Davao. Yan, at saka naman Marami pa yan. bago Pati sa dito sa Manila, marami pa yan. At sa okay, Visayas kuha tayo and all over Mindanao. para So, wala pinintay pa natin yung binayan from the from any official from the Marcos government. Sana maglabas na sila ng pagkontrang pahayag dito kasi mas lalo kumakalat na among DDS at pinapakalat nila ito kung saan-saan yung mga balita na natuloy na nga yung raid kagabi. May mga video pa sila pero wala naman ipapakita na raid, ipapakita lang yung crowd ng tao. So, obviously, they are ginagalit talaga nila yung mga supporters nila para nakatapping na power na nanawagan. Ito, ganun din naman magsasama sa Duterte. At dito naman sa may nakita ng bot team na vlog ni Ka Eric Celis or drug operator na Eric Celis kasi hindi naman natin ito tatawagan na Ka-Eric dahil sinabi na ng CPP-NPA na peking kadre ito kasi nagtago ito hindi dahil sa naging miyembro siya ng CPP-NPA kundi dahil hinahabol siya ng Marcos administration dahil drug operator siya ng Odicta drug syndicate na pinatay nga yung mag-asawa ng mga bata ni Duterte at the height of the drug war diyan sa Visayas region. So kaya nag-underground ito si Ka Jeffrey pero nung lumantad yung pala deep penetration agent na ng mga drug lords ni Duterte at yun ginamit na siya na kungari Ka-Eric siya na binubulgar niya yung mga patayan ng mga kasamahan daw niya sa underground. Pero yung pala, underground siya dahil sa drug cases. Ngayon, kumaripas ito, papunta niyan, nandyan siya sa Amerika ngayon, nagtatago at nag-apply siya ng asylum sa Canada. At for sure, kaya nakakapagtago siya, for sure, binibigyan siya ng protection ng mga bata ni Pastor Apollo Kibuloy kasi isa siya sa mga tirador ni Pastor Apollo Kibuloy. So, tinagbuhan niya yung 2 million na danyos permission na dapat babayaran niya kay dapat babayaran niya kay Atom Araulo for damages dahil natalo siya sa kaso dito for cyber libel at paninirang puri ni Atom Araulo at nanay niya. At kasama sila pinapabayaran ng 2 million ito si Badoy. So ito silang dalawa ni Badoy pero itong si Jeffrey tumagbo na. Tinakasan na ang utang niya kay Jeffrey Celis, kay Atom Araulo. Ngayon, in relation dyan nga sa namumuong people power down dyan sa Davao, ito naman, inamin niya na ang balak talaga nila ay ikalat ito, i-spread ito sa buong Mindanao na. So yung pala, kaya pala one after the other, puro pakawawa effect sila Sara, sila Amy Marcos at si Harry Roque na lahat ay sinasabi na meron ng arrest warrant si Sara
na aristuin na si Sara ng ICC. Kaya pala, ang target pala nila ay manawagan ng people power and withdrawal of support ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police dito sa Marcos administration para tuluyan lang matanggal nila sa pwesto si President Marcos at mapigil yung pag-aresto ni Sara Duterte kung naging presidente na siya ng Pilipinas. She will be beyond the reach of the ICC kung presidente na siya ng Pilipinas. So pakinggan natin itong admission ni Jeffrey Celis ukol sa plano talaga nila behind dyan sa People Power Movement na nanawagan ni Kitty Duterte. Pakinggan na lang natin yung audio kasi baka makopyright tayo dito ni Ka Eric. Basta yan ang vlog niya a few hours ago na titled People Power and People Solidarity for Duterte versus Marcos Romualdez. So People Power and People Solidarity for Duterte versus Marcos Romualdez. Yan ang title ng vlog niya. Okay, panoorin natin. Pakinggan natin. That is the reason Filipino Solidarity call for the over the world ng magkarang pagpapalayas kay Marcos. And the bankruptcy of moral authority and the incompetence of Marcos and his minions, ang kanyang mga ipores, ay nagdudulsol po ng paglala at paglalim ng bigwaang kaguluhang pampolitika na hindi na po naiiwasang dumudugtong na sa pagkalugmok at pagkapagsak ng buong pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. That is the reason na ang Filipino Solidarity Call o the over the world ay nananawagan po ng agarang pagpapalayas kay Marcos sa poder. Ang ibig sabihin po, sabi ni Dalia Mono, meron sila Filipino Solidarity Call, hindi lang sa Mindanao, sa buong bansa, pati abroad, para iba ang Marcos administration. Tain na si Marcos at dapat masunod ang panawagan ng taong bayan that there must be a transition of power by way of constitutional line of succession, which means when it is willed and declared by the people that the current president right now and the current administration of Marcos is not only morally bankrupt and incompetent, but creating the total collapse possibly of the entire Philippine society. Dahil sa kanyang kabulukan, pang-aabuso, pag-arapalan sa korupsyon, at kawalan ng damdaming paglingkuran ng tama at totoo ang interes at kabutihan ng mga mamamayang Pilipino. Sa ganyang kalagayan po, nararapat at matuwid lamang na pakinggan ang panawagan ng taong bayan sa possibility of redeeming our country by calling and advocating for the immediate transition of power through constitutional line of succession na kung saan po sa mapayapang pamamaraan, even the armed forces of the Philippines can even declare that they are withdrawing political support and loyalty and recognition of the Commander-in-Chief and so therefore, and the armed forces of the Philippines, being the protector of the state and the people, they are calling for the peaceful transition of power by the respect and by the authority pinapanood ko po habang kumakain ako. Line of succession. Si Armandin. Ulit-ulit, constitutional line of succession. Ibig sabihin, ano po? Si Marcos at vlogger din po ito. As presidente, si Sara Duterte. Ayan na. Ayan na. Naranawagan yung alikmos ni Duterte na natalo sa kaso kay Atong Araulio na pinagbabayad ng 2 milyon. Ayun, nasa Amerika
at pinawasak niya ang gobyerno. Bakit pinapakinggan pa natin yan? Wala namang Kasi na nagtatawag siya na people's power Pero alam nyo, ang value para nito ibagsak ang Eric, gobyerno. at least, binubulgar niya ang Mga motibo walang nila. yang tao ito. Ang motibo. Bakit suddenly nag-iingay si Amy, nag-iingay si Sarah, nag-iingay si Harry Roque, na meron na Arman din kay Sarah, at ipapa-aresto na ito. humingi So, siyang gusto nila asylum sa galitin Canada. ang mga ginagamit nila Sana yung huwag mga siyang bigyan, kanila, bana pa. yung Mas mga maganda isuli sa followers Pilipinas nila at para managot yung siya rito kung meron siyang dapat panagutan. mag-people power na ito at tanggalin sa pwesto si President Bongbong Marcos. At least meron tayo admission dito. So that explains kung bakit suddenly nag-iingay itong tatlo, si Sarah, si Amy at saka si Harry Roque ukol sa arrest warrant ni Sarah. And ngayon, ang Sige latest po, dito, ganito na lang yung mga pakawang video. effect ni Tapos na Kiki kumain. na i-rate na daw yung mga Na bahay binigay ni ng ating Duterte, Panginoon kaya Diyos. Amen. nanawagan na ng Like, people share power na share dyan mga kaibigan. sa At baba. saka nyo po So share makita sa nyo, iba. all of these Po, are share nyo sa related. iba. So ito pala, itong Tandaan nyo po, lahat kaya ng kinakain pinapatulan natin, ito si Eric yan ay kasi nagmula po sa Panginoon binulgar Diyos niya na may gawa ng yung ano langit at talaga ang lupa. pakay na Iko kaya nagpapakalat sila ng balita kagabi pa na meron raid salong. dyan sa bahay Yung ng mga kaibigan Duterte. Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Tuloy tayo. Bye-bye.